Hello everyone, good afternoon po sa inyong lahat. This is Sir Z po and buti na lang nakahabol po ako kasi kung napapansin nyo wala si Tutor Marky. So medyo marami po kaming ginagawa. So welcome ulit, Science 8 Monday, it's 1:40 to 2:20 p.m. po. This is Tutor Z from SDO Tarlac Province. Supposedly with Tutor Marky from SDO Bulacan, hahabol na lang daw po siya pag maaga silang matatapos. So before we start po, I would like to greet yung mga nakikita ko po ngayon. Ito po magiging struggle ko ngayon kasi katulong ko si Tutor Marky magbantay ng mga comments and messages. So for the meantime, Erza Ulep, hello, magandang hapon po tutors and learners. Emmanuel Cita Rosa, yes, a very familiar name. Emmanuel, good morning from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Also, Jalen Rose de Guzman mula rin sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Ang sir niya ay si Mark Joseph Leongson. Estela Maris Lapus, familiar name na naman. Good afternoon po. From Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Jonathan Soriano from Santo Tomas. And like Galang Pagdanganan, another familiar na naman from SDO Bulacan, Santa Lucia National High School. Yung parang grabe na sana makahabol si Tutor Marky. Kasi pag nag-discuss ako, syempre, mahihirapan na ako noon. Basta just go ahead po, participate, no? Para habang wala si Tutor Marky, meron po ako nakakakwentuhan. So, yun nga. So, we have our shout out done. And unti-unting dumadami ang ating audience. Maria Janelle Katalig. Hello, Maria Janelle. Watching from SLNHS din. Si Antrix Valenzuela. Good afternoon po. Watching from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Very active yung mga Santa Lucia at saka yung Partida. So for the meantime po, habang hinihintay natin si Tutor Marky, we will start this week 8 with a topic called electricity. Pinag-usapan po namin ito ni Tutor Marky. Actually, prepare po namin 3 dapat, pero nung practice ko po namin, ni-rehearse, hindi nagkasya sa oras. So, we will be focusing on Ohm's Law muna tayo. And then, Tutor Marky will follow it up na lang. Alright, so this is week 8, quarter 1 electricity, and we will be focused on Ohm's Law. Paul Vincent Makalalad, nakahabol siya from Santa Lucia National High School din. Makalalad 8-7 yung kanyang grade and section. Alright, so at the end of this session, guys, remember guys na ito ay tutorial. Hindi to exactly tulad sa classroom na point by point ang ginagawa natin. Ang ginagawa namin dito is pinag-aaralan namin yung lesson entirely, tapos kino-compress namin para madali siyang mas maituro and mas madali natin siyang mag-gets kasi 45 minutes lang yung ating time. So at the end of this session, hopefully, we will be able to infer the relationship between current and voltage. So makikilala natin kung ano ba yung epekto ng current sa voltage, voltage sa current, and also yung isa, yung resistance and power. So yun yung ating goal, guys. So again, it's about the Ohm's Law tayo. There's a possibility po na yung mga ibang audience natin baka tapos na yung Ohm's Law sa kanila. So this is going to be a review, refresher course, habang yung iba naman ay present topic. Let's start with saan ba nanggaling yung Ohm's Law? So based on history, it came from George Simon Ohm, okay? Si George Simon Ohm is a German physicist and mathematician na diniscover niya yung Ohm's Law. Siyempre yung Ohm's Law hindi naman niya exactly diniscover. Yung formula ang diniscover niya, and since siya yung bumuo ng formula na yon, pinarangalan siya by giving his name to the law of the formula, which states that the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference. Pag sinabing potential difference po, yun yung tinatawag na voltage. Don't worry, pipilitin ko pong bagalan ito kasi pagkasama ko si Tutor Marky, nagtatanungan kami para mas madali naming maipaliwanag. But since ako lang po ito, babagalan ko na lang yung aking pag-discuss. So tandaan natin guys na pag sinabing potential difference, ito ay tumutukoy dun sa voltahe or voltage. At sabi nga ni George Simon Ohm, dun sa kanyang law na Ohm's Law, ay yung conductor, yung current flow, yung kuryente
at saka dun sa conductor ay directly proportional or may epekto, may relasyon doon sa potential difference. So, yun nga yung voltahe. So may relasyon yung current at saka yung voltage. Tapos may kabaliktaran siya and inversely proportional to the resistance. Kasi silang tatlo ang bida sa formula ni George Simon Ohm. Yung current, voltage, at saka yung resistance. Malalaman natin mamaya yung computation. Okay? So, alamin natin yung Ohm's law. Marami kaming binasa doon sa module na ini-explain kung ano yung Ohm's law. So, kinuha namin ni Tutor Marky itong part na to para i-simplify. Sabi dito, mula sa module, the current flow through a conductor is directionally proportional to the potential difference, voltage, yung sabi ko nga kanina, and inversely proportional to the resistance. Sisimplihan natin yan, okay? Para mas madaling matandaan. So, if voltage daw increases, okay, yung letter V is voltage, the current, yung letter I ang symbol niya, increases. So, kapag ang voltahe ay tumataas, ang current din ay tumataas. So, tandaan natin, mayroon silang connection, mayroon silang relationship. So, ibig sabihin, pag bababa yung voltage, bababa din yung letter I, which is the current. Okay? So, provided yung resistance, syempre, hindi magbabago. Kasi si resistance, makaka-apekto. So, pansamantala, constant si resistance. So, ang titingnan natin ay basta yung voltage ay tumaas or bumaba, sasabayan siya ni current or yung letter I. Ano naman yung inversely proportional to the resistance? By the way nga pala, bago ko basahin to, alam ko, napansin nyo, lumaktaw ako dun sa di ba? Yung Tuty of the Week. Kasi nga supposedly dalawa kami ni Tutor Marky. So, kukunin ko pa lang po sa kanya kung sino yung Tuty of the Week at saka yung School of the Week. So, hopefully makahabol para may pakita natin mamaya. Yun, si Emmanuel Sita Rosa. Always active, Emmanuel. Very good. Nakilala na kita. And hopefully, alam ko masaya maging estudyante ito mga nandito. Lalo na sa mga nakaraang episodes po natin. Grabe. Nakakatuwa po kayong estudyante. Ohm's law, description of the relationship between current, voltage, and resistance. Thank you, Emmanuel. So, Ohm's law, nakafocus nga siya sa relasyon ng current, voltage, at saka resistance. Christine Gale, hello, good afternoon po. I'm Christine Gale Santos from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Thank you so much, Christine Gale. So, yun yung voltage at saka current hanggat constant yung resistance. Sumasama si current kay voltage kung ano man yung kanyang pagbabago. Tapos dito naman sa pangalawang kinuha naming parang kumbaga guys, kino-quote namin yung mga parang part ng module. If resistance R increases, sabi niya, the current I decreases. So dito naman, yung sabi natin kapag yung R kanina ay constant, so dun lang tayo kay voltage at saka kay current nakakakita ng pagbabago. Pero parehas sila. Tataas si voltage, tataas si current, bababa si voltage, bababa si current. Pero kapag si resistance daw ang nagbago, makaka-apekto ito kay current. So si resistance R increases, pag nag-increase sa resistance, yung current ay nagdi-decrease naman. So baliktaran siya. Provided naman na siyempre, hindi magbabago yung voltage. So, hopefully, na ipapaliwanag ko siya ng super simple. Kasi, siyempre, lahat tayo yung dito hindi lang tayong madaling matuto, pati yung mga kaklase natin na iba. Gusto ko talagang maintindihan nila yung topic na ito. Alright, sabi ni Stella Maris Lapus, thank you, Stella, for this contribution. If we regard the voltage normalized, sabi niya, as fixed, then the resistance and current are inversely proportional. Since their product is constant and equal to the fixed voltage, if we increase the resistance and the current decreases, tama yon. So pag in-increase nga yung resistance, ang epekto nun, yung current ang maapektuhan, bababa naman. And Jo Marie Magaynon Sagun, happy learning, grade 8 from teacher Jo Marie. Teacher pala siya. Jo Marie, hello sir, East National High School, SDO Nueva Ecija. Lagi pumupunta ako dyan nung bata ako. Hello, Sir Jo Marie. Okay, so, masimplihan pa natin guys. Kasi kahit, kumbaga hinahanapan namin ng mas simpleng paliwanag. So, kung kanina pinawaliwanag natin with words, kumbaga sinimplihan pa natin ng words. Dito naman tayo sa picture naman or illustration.
So, paano ba i-simplify ang Ohm's law? Voltage at saka current may relasyon. Basta constant ang resistance, pag tumaas si voltage, tataas din si current. Pag bumaba si voltage, bababa din si current. For example, bumaba ng kalahati si voltage. Siyempre, bababa din ng kalahati si current. Okay? Tandaan nyo yun, ha? Doon naman sa kabila ng Ohm's law, yung inversely proportional, pag si resistance naman daw ang tumaas, maaapektuhan si current ng pabaliktad. Bababa naman siya. Okay? So yun yung illustration ng Ohm's law from words, this time with arrows naman. Tandaan niyo na kasi halos yung lahat ng question do sa module, yan yung nakita namin, kinumpute namin eh. And of course, it's not just about the module, guys. Ang modules ay para lang maging material sa ating pag-aaral. But tandaan natin yung training of computing, analyzing, yung skills ang pinaka-importante sa pag-aaral. Okay? Alright, so pinag-usapan na natin yung Ohm's law, yung tataas si voltage, tataas si current, tataas si resistance, bababa si current. Pag-usapan naman natin yung individual definitions niya, okay? Letter V, voltage, guys. Uy, Mercy Padilla Pruelda, good afternoon, watching from Romblon National High School, Division of Romblon. Maraming salamat po, Ma'am Mercy. And hopefully makatulong po ito sa inyong pag-aaral ng mga estudyante dyan about ohms. We're trying to simplify po. We're not teaching, tutorial lang po to. So sinisimplify lang na po natin ang ating content sa module. So yung V, voltage, and measured in units of volts. Okay? Simple lang. V, voltage, volts. So pag may computation tayo mamaya, voltage ang hinahanap, volts ang ating ilalagay na unit, pero syempre, symbol na V. I is current naman yon or shortcut ng electrical current. Alright? Yung dumadaloy. And ito naman ay mini-measure ng amps or amperes. Alright? Sometimes, isusulat po yan na amps. Syempre, dahil pag yung teacher nagsasalita, isusulat niya yung sinasabi niya. Pero as far as yung symbol, letter A naman po siya. And yung R is resistance. Measured in units of ohms naman po siya. So aalamin pa po natin ng mas malalim yan mamaya. Tandaan lang natin, ito ang pinapakita lang po dito, ano ba yung ibig sabihin ng mga letters? V for voltage, I for current, R for resistance, at ano naman po yung units na ilalagay nyo kung sino ang hinahanap. Pag hinahanap ay voltage, volts or letter V. Pag electrical current, letter I, which is amperes, letter A pala yung sa unit. And kapag resistance naman, measured in units of ohms. Alright? Singit lang po tayo dito sa ating comment section. Wala kasi si Tutor Marky. Nagpapalitan po kasi kami sa comment section. Ginger Alonso, good afternoon po. I'm Ginger San Roque Alonso watching from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Thank you so much, Ginger. And hopefully makatulong ito. Again, it's not about the module kasi pagka-graduate nyo na grade 8, tapos na yan eh. It's about yung interest sa pag-aaral and training of the minds at yung skills ang lagi nating target, no? Alright? Kasi yung subject, makakalimutan natin yan after some time eh. Pero yung skills na develop natin, yun yung importante for a lifetime. Yidolem Arekomla, kung tama ang action salamin po. Hello from Spotswoods National High School, Kidapawan City. Oh my God, Division Region 12. Hello po, ma'am. And Richlyn Ramos, Kanaan East. Alright. So, punta na tayo dun sa isang susunod na part. Eto nga. Kapag resistance ang hinahanap natin, guys, it is ohms, yes. Pero, when it comes to writing, ang nilalagay natin sa dulo ay yung omega na symbol. Okay? So, for example, 60 ohms. So, ang nilalagay natin, 60, tapos yung symbol. Diba? Yung isa naman kanina, pag current, ampere or letter A. Pag voltage naman, letter V. For resistance, it is the symbol omega, pero ang basa natin dyan ay ohms. Alright, from the module naman tayo. So, balik tayo sa ating module. Ito nga, ginagamit ko pa para siguradong hindi ako nagkakamali sa flow. Sabi sa module, guys, voltage, letter B, no? It is what makes electric current move. Magkakaroon ako ng analogy mamaya kung ano yung parang pwede natin i-picture para
madali nating ma-imagine. Voltage daw is what makes electric current move. So kung walang voltahe, hindi tatakbo ang kuryente. Okay? So ito ang nagpapatakbo. Ang current naman, yung tumatakbo. It is the rate of flow of electric charges from one point, yung pinanggalingan, to another in a circuit. Ibig sabihin ng circuit, yung dinadaanan na linya. Okay? Kaya circuit kasi babalik yun. Siyempre, kukuha ulit ng supply. From one point to another in a circuit na measured, sabi ko kanina, in amperes or letter A, pero si teacher usually sinusulat niya amps para yung mismong sinabi niya nakasulat, pero pag symbol letter A. Okay? Tapos alam ko na merong tinatawag na milliampere. Okay? Kasi dito sa module, nakita ko may ampere, tapos may milliampere bigla. So, kailangan ma-i-explain natin sa ating mga estudyante, sa ating mga kaklase na gusto rin matuto, kung bakit nagkaroon ng maliit na M at saka A dun sa isa, ampere lang yun nandun sa simula. Diba? Kung hindi, ampere. Alright. So, sabi niyo dito, milliampere, ang symbol niya is small letter M, capital letter A. Kasi, ang 1 milliampere ay mas maliit kaysa sa ampere. So, ibig sabihin, parang unit of measurement lang yan. Kapag ampere, yun na yung malalaki. Pero kapag mas less than ampere, yun na yung milliampere. Sabi dito sa atin notes, guys, ang 1 milliampere is equal to 0.001 ampere. Kita nyo naman, ang 1 milliampere, habang ang 0.1 ampere lang, 0.1, ay equals to 100 milliampere. So kung may magtatanong, kasi kagabi nag-type ako sa Google, kasi every time na may question ako, gusto ko makita ko agad yung sagot para hindi na ako mag-isip. Tinype ko yung milliampere, ang lumabas na unang-unang question doon, in general, yung pag nagsesearch ang ibang tao is, what's the difference between milliampere and ampere? Yung isa namang question is, which is bigger, milliampere or ampere? So the answer dyan, class, is that ampere is bigger. So yung pag hinati mo na yung ampere, magiging milliampere, okay? Sabi dito, electronic components usually use currents that are less than 1 ampere. So very good. Ibig sabihin, kahit papaano kaya ng ating mga saksakan sa bahay. Kaya nga pag meron tayong kasangkapan na may electronic components na mahina ang ampere, katulad nitong sabi, less than 1 ampere ang ginagamit, mapapansin nyo puputok, di ba? Di ba, mamaya may computation tayo dyan para maiwasan ang pagputok ng mga appliances. So, dito, dagdag notes lang po to guys, mula sa module natin. Okay? 1 ampere is equivalent to 1 coulomb of charge per second. Alright, pasensya na. Ang dami na palang pumasok sa comment section. Hindi ko kasi nababantayan. Kaya nga, nagtutulungan kami ni Tutor Marky dito. Sabi dito ni Richlyn Ramos, Richlyn Ramos from Canaan East. Hello, Richlyn. Crystal Joy Reyes, good afternoon po. I'm Crystal Joy L. Reyes, watching from Partida National High School. Very, very good yung Partida, no? At saka yung Santa Lucia. And very good din at dumadami rin po ang ating naaabot. Kasi it's more on tumutulong po kami na sa estudyanteng maintindihan. Alam ko, mayroong mga estudyante talagang kaya na, pero kasi gusto namin lahat eh. Diba? Lahat. Emmanuel Citarosa, very good Emmanuel, always very good Emmanuel. Omega yung symbol. Richard Ramos, grade 8 Zoom, ang ganda naman ng section na pangalan. Nueva Ecija, SDO, Canaan East National High School. And Stella Maris Lapus contributed. Share lang po natin yung kay Stella. Resistance is a measure of the opposition to the current flow. Yes, yan ang pupuntahan natin mamaya. Resistance, opposition si resistance. Alright, ito na nga siya. Resistance is the opposition to the flow of current by the conducting wire. Depending on the thickness, take note lang guys, nakita ko sa assessment kasi, kung mapapansin nyo may mga kama-kama dito, actually, dapat, bulleted, okay? So, ibig sabihin, take note, thickness, length, temperature, and conductivity. Yan ang makakaapekto sa resistance. Okay? So, dito sa PowerPoint namin ni Tutor Marky, habang kinokopya namin, naka-sentence siya, pero it's actually a list. Alright? Again, the resistance of a material depends on the thickness, length, temperature, and conductivity.
Bakit? Kasi for example, thickness. Malaki ang voltahe. Alright? Malaki ang voltahe. Pero, mali ang wire na ginamit mo. Mas maliit. Ibig sabihin, pang bahay na kuryente, pang bateryang wire ang ginamit mo. So, makakasunog yan, di ba? Kaya nga yung thickness niya ay makakaapekto. Yung length din, usually kasi isang bagsakan ang lakas ng pagpasok ng kuryente. So, kung ang iksi ng wire ng dadaanan at bigla siyang pumasok dun sa appliances na yun or yung gadget na yun, may possibility pumutok din yun. And yung temperature, kasi pag umiinit na yan, sobra, ibig sabihin hindi kinakaya ng resistance or yung resistor. Actually, the material is called resistor. Pag umiinit na yan, puputok yan. So dapat kayang-kaya ng resistor yung frictional force ng kuryente. Kasi molecules yan guys, di ba? Hindi natin nakikita yung molecules, pero matter yan, object din yan. So habang dumadaloy sila sa daanan ng kuryente, nagkakaroon ng frictional force. Yun ang dahilan kung bakit umiinit. Kaya nga kung sobrang dami ng dumadaan at ang bilis nila ng pagdaan, ibig sabihin mas malakas yung dumadaan kaysa sa dadaanan, masusunog yan sa sobrang init at lakas ng frictional force. And conductivity rin, syempre. Alam nyo na yon, yung kaya bang magpadaan ng kuryente yung material na yan. Kaya sabi dito, conductivity is the property of matter to allow current to flow. Alright. Alright. Jo Marie Magaynan Sagan. Yes, sir. Thank you po, Tutor Z. Sana mamit ko talaga kayo, no? Alright. Kasi ang saya-saya po ng ginagawa namin, especially yung purpose namin tumulong. Kaya lang, mas maganda talaga kung nagkaroon tayo talaga ng community na magkakakilala tayong lahat. Conductivity is the property of matter to allow current to flow. Grade 5, alam na ito. Kaya, na yan, sobrang dali na yan sa inyo. Ito yung kanina. Resistor, sabi niya, is an electronic device designed to resist the flow of current. Yung resistance kasi, letter R, is more of a property, yung para bang kung kaya niya o hindi. Pero yung object na ginagamit to resist sa mga yung mga gadgets natin, yung maliliit na na nilalagay sa gadgets as to resist the current, resistor naman ang tawag doon. Na madalas yun po yung nasusunog. Kaya kung mapapansin nyo kapag nagpaayos kayo ng bagay na pumutok or nasunog, resistor ang unang tinitingnan kung pumutok ba siya or pwede pa ba siyang i-connecta ulit, baka sakaling ma-recover pa, di ba? Kaysa bumili ng bagong resistor. Again, resistor is an electronic device designed to resist the flow of current. May magtatanong, naalala ko pala po ito kasi diniscuss ko po ito sa iba rin bago ko present. Sir, bakit po ba kailangan ng resistor? Bakit kailangan ng ganyan sa isang gadget? Kasi guys, tandaan nyo, ang isang bagay na gadget, electronic gadget, meron lang yung required power to consume. Ibig sabihin yung ito lang ang kailangan niya. Ang problema, yung kuryente natin kasi ay merong value rin na hindi tugma doon. So ibig sabihin, kailangan niyang labanan ng konti para malimit ang pasok. Dahil kung wala si resistor, at pumasok ng buo yung kuryente, sunog yan, pumutok yan. Naalala ko po ng bata ako, ma-share ko lang kasi kuryente ito. Sa sobrang hilig ko po ng science, nagre-research ako, actually elementary pa lang ako, huwag niyong gagawin to guys. Pero alam ko hindi niyo gagawin. Bata ako nung wala kasi akong guidance. Kumuha ako ng dynamo, tapos kinabit ko sa baterya, umiikot. Sabi ko, gusto ko umikot pa ng mas malakas. Ikinabit ko ba naman sa wire ng saksakan? Pumutok. Yon yung ibig sabihin ng resistor, na hindi lahat ng bagay kailangan direkta. Kailangan may magko-control ng pasok ng kuryente para bumagay dun sa paggagamitan mo ng kuryente. Alright? Ang alam ko ay ito. Bumalik tayo dito kasi ito na po yung analogy. Ay nako, ang dami nyo na. Sorry po. Chloe Biernes watching from Ramon National High School. Gemalina, hello po. Parang familiar din yun protects component against voltage. Spikes, yan, sa Stella Maris Lapus. Yung spikes, yung bigla pong taas ng kuryente. Naku, hindi ko na nahabol. Leia De Vera watching from Ramon National High School. Alexander Florante Capada. Ayisa Gas Agustin. Yes, hello po sa inyong lahat. Aaron Ace
Milo, pamilyar ang pangalan. Hello, Aaron. Meryl Kate Pascual, good afternoon po, watching from Ramon National High School, grade 8, Yakal. Alam nyo, kahit di ko naririnig yung boses nyo, sumasaya ako pag, kasi malungkot pag nag-isa lang ako dito, guys. Alright. Okay, so yung sinasabi kong analogy, isipin natin to, guys, kasi yung kuryente, hindi naman natin pwedeng hawakan yan, makukuryente tayo, di ba? Isipin na lang natin yung gripo na may tubig. Alright? Yung pwersa, para lumabas yung tubig, di ba may time na mahina yung paglabas ng tubig, may time na malakas. Yung pwersa na yun na nagtutulak sa tubig, yun kunwari yung voltage. Kaya nga yung dinagdag namin ni Tutor Marky dito habang nire-review namin yung module, it is the pressure. Siya yung nagpapagalaw ng pagdaloy ng tubig. Yung voltahe, pero syempre hindi tubig yun. Pressure siya. Yung current naman, yun yung flow or yung pag-agos ng tubig. In this case, yung kuryente. So, uunahin muna natin si voltage, itutulak niya si kuryente, tapos yung pag-under ni kuryente, yun naman yung current, pero nandun pa rin yung mismong gripo, di ba? Yung gripo ang nagko-control sa flow. Yun yung trabaho ni resistor. Sabi nga ni kanina, medyo balik muna ako, ni Stella, yung pinipigilan yung pag-spike, di ba? So, ibig sabihin, yung resistor, ang trabaho niya ay to resist the flow at saka yung pressure. So, siya ang nagko-control, hihinaan mo ba yung paglabas or pagdaan ng kuryente or lalakasan mo. So, yun ang trabaho ng resistor, which is to provide resistance. Okay? At kapag nag-compute tayo mamaya, ohms yun, pero ang symbol na gagamitin natin ay yung sabi nga ni Emmanuel kanina na omega symbol. Alright? Omega symbol. Okay. Pop quiz break po muna tayo. Ibig sabihin, bago tayo magtambak ng knowledge, kasi it's not about the knowledge, it's about yung kuryente ng utak natin. Pero bago natin tambakan, break muna tayo ng quiz, guys. So, tingnan nga natin kung medyo malinaw po sana yung aking pagdidiscuss. Number 1 po, hindi po ito yung assessment later. Ito po yung para makahinga naman ako ng konti. Alright, the pressure or force that makes electric current move. Guys, is it voltage, B current, C resistance, or D coulomb? Sabang naghihintay tayo, balik tayo dito. Verlene and Bercela, good afternoon po, watching from Ramon National High School, 8 Mulabe. Pati yung Ramon National High School, very familiar, no? Criza May Edma, good afternoon po, watching from Ramon National High School. John Paul Guzman, thank you so much, guys. At feeling ko may kakwentuhan ako kahit di ko kayo naririnig. Like Agalang Pagdanganan, number 1, letter A, Paul Vincent Makalalad, letter A, voltage, Aaron A. Milo, letter A, and Idolem Arecom La Voltage, Lea De Vera, and Manuel Citarosa, and I do believe everyone will say voltage because kasi lahat kayo na-encounter ko dito sa Itolay talagang very active eh. Kaya nga hopefully sana ma-reach out din natin yung mga kaklase natin na alam nyo na, siguro kailangan lang ng konting tulak, di ba? Para magka-interest. Tama po kayo. Basta pag yung tungkol sa pagtulak, sabi ko tulak, pagtulak ng kuryente para ito'y gumalaw, voltage. Lea May De Vera, Zyla Grace Quezon, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Patrick J. Valderrama, uy, very familiar ang yung pangalan, Patrick. Hello, thank you so much. Okay, second na tayo. 5 lang to, guys, para lang bago tayo magtambak ulit ng information. Controls the flow of a current in a circuit. Ito yung nagko-control ng flow of a current in a circuit. Ito ba ay A, voltage, B, current, C, resistance, D, coulomb? Kristen Gale, 1A voltage. Kanina, very good. That is correct, Christine. Crystal Joy Reyes, A voltage. How about this one? Siya yung nagko-control daw ng flow ng current. Diba? Naalala nyo yung gripo? Pwede mong lakasan ng kuryente or hinaan ng kuryente. Pero syempre, gripo pang tubig yon, hindi kuryente. Alright, anyone? Come on. I know you can do it, guys. Napakasimpleng question. Ayun, si Stella Maris Lapus. Ma'am Stella, hindi ko kasi makita yung picture sa bilog. Estudyante ka ba or teacher po? Kasi hindi ko nakikita yung, maliit lang po kasi yung bilog ng picture, profile picture. Ayun, dumadami na. Okay, Jalen Rose, letter C, resistance. Patrick JC,
Let number to letter C. Okay, lahat kayo, resistance. Tingnan nga natin kung tama ang sagot. Letter C, tama naman. Thank you guys. Ibig sabihin, kahit na parang ganito ako magsalita, parang DJ, malinaw. Kaya nga pinipilit kong konti lang ang content para kahit papaano malinaw. Alright. Student po ako, sir. Yeah, student. Hello, Ma'am Stella pa rin because you are a very active student. Lahat ng mga active, ma'am at sir yan. Hindi na kayo kasi mga bata eh. Parang kuya ate na kayo ng mga lower grades eh. Alright, if the voltage increases, ito nga yung sabi ko kanina, di ba? Tungkol sa Ohm's law. Dalawa lang naman kasi yung Ohm's law eh. Kumbaga, binigyan lang ng formula, but the principle dalawa lang. If the voltage increases, the resistance increases as well. Yes or no? Like Kagalang Pagdanganan says no. Emmanuel Cita Rosa says letter B, no din. Alright, alam ko may nagsesend din dyan ng sagot pa. Hahabol. Ayan na, Patrick J. It's a no, of course. If the voltage increases, yun nga yung una, di ba? Yung idea, tinan nyo, dali-daling tandaan, di ba? Ohm's law, idea na pag yung voltage tumaas, yung current tataas, hindi yung resistance. Okay, hindi yung resistance. Kaya no yan, of course. Ito naman tayo, Aaron Ace Milo, humabol, Jo Marie Magaynon Sagon, Sir, letter B. Micaela Lorenzo, letter B. Alright, if the resistance increases, tumataas naman yung resistance, guys. The current increases as well. Is it a yes or a no? Idolem Aroy Comlas, Spotterwood National High School, letter B. Wow, I like the name of the school, Spotterwood. Parang foreign. Paul Vincent, no. Sabi niya, Asuncion Janet Lambert, 3, letter B. Number 3 yon. Emmanuel Tarosa, letter B. Eliza B. Ayun, ang bibilis. Okay guys, basahin nyo rin yung comments, no? Kasi pag nalampasan ko, baka sabihin nila, hindi ko napansin. At least nakikita nyo yung iba na kasama natin sa buong Pilipinas, di ba? Baka malay nyo, gawin yung friends, di ba? Sa Facebook. Ano bang sagot dito? Letter B, it's a no. Ito yung second principle kasi, di ba? The resistance increases, kaya dapat kabaliktaran yung current, di ba? Ang saya-saya, ang daling tandaan. My God, isa na nga lang topic ko, parang kulang pa rin ng oras. Sabi ko nga guys, originally 3 topic yung gusto namin ni Sir Marky. Alright, last one, I think para sa break lang to guys kasi next is computation. 1 ampere is equivalent to 1 coulomb of charge per second. 1 ampere, so kanina 1 ampere is equal to something 1 milliampere yon. But the question is, 1 ampere is equivalent to 1 coulomb of charge per second. Is it a yes or a no? Number 5. And while I am waiting for you guys, ganito talaga po ako magsalita. Kasi maliban po dito sa Itulay, meron din po akong ibang mga ginagawa as a teacher broadcaster. Kaya medyo sanay-sanay na ako ng konti. Di nga lang ako sanay magsalita ng masyadong bagal. Okay. Lahat sila is letter A. Let's see. That is correct. Yun yung notes. Kaya nga sabi ko, tingnan namin lahat. Baka sakali may nalampasan kami. 1 ampere is equivalent to 1 coulomb of charge per second. Okay. Ay, meron pa. Okay. 1 coulomb. Ito naman. 1 coulomb is equal to ilang billion of electrons. Number 6 na tayo guys Crystal Joy Reyes. Letter A sa number 5. I do believe last na ito kasi parang dinugtong namin dito yung ilan ba yung sa isang column. Para naman hindi makalimutan, isama sa quiz. Number 6, letter C, si Paul Vincent. One more para ipakita ko na, although alam ko lahat humahabol. Like Kagalang Pagdanganan, letter C. That is correct. Eliza Nicole, Christian J. Salazar. Yeah, 6.25. So, siguro, kung magiging electrical engineering kayo balang araw, sige, tandaan nyo ito. Pero sabi ko nga, di ba, ako personally, it's not about this, it's about the training and the skills, di ba? Nag-analyze ka, nagko-compute ka. Yun yung target natin. And right now, yung natatandaan natin, di ba, memory skills, ganun. How to compute? Last part. Although may isa pa. Okay, alam ko kilala niyo ito guys. At kilala rin ito ni Tutor Marky kasi si Tutor Marky ang nag-introduce sa akin ng mga triangle pagdating sa computation. Alright.
Ito yung voltage, yun yung I yung current, at yung R ang resistance. So, actually, ang tawag namin dito, guys, cheat sheet. Alright? Elizar, Siza, Jen, Thomas Marquez, hello. Hello po, sabi ni Elizar. Hello, Elizar. Bakit cheat sheet? Kasi pag tumingin tayo dito, guys, puro formula, di ba? Ang hirap tandaan kapag nalito ka, okay, nakalimutan mo yung page. O, dito na lang ako sa cheat sheet. Yung linya sa baba, actually, yung pag ganon, yung horizontal, tandaan nyo lang division. Ibig sabihin, yung V, i-multiply mo sa I para makuha yung R. Yung V, multiply tuloy division. Correction for the record. V, i-divide mo sa I, makukuha mo yung R. Yung V, i-divide mo sa R, makukuha mo yung I. Pag V naman ang hinahanap, I, i-multiply mo sa R. Yun, Emmanuel and guys, Paul Vincent. Yan ang gusto ko Discarte, guys. Yung mga cheat sheets actually, diskarte yan. At ito ang ating formula, guys. Cheat sheet na yan. Ibig sabihin, wag nyo nang tingnan yung yung marami-rami nakasulat. Tandaan nyo lang yan. Kasi lang yan substitution. V, I times R. I, V divided by R. R is equal to voltage divided by current. Dali, no? At tinitingnan ko kasi yung oras, guys. Let's understand, sabi niya dito, Ohm's law. The current flow through a conductor is directly proportional sa potential difference. Dapat binura ko na yung potential difference. Voltage na lang yan, tandaan nyo, voltage yun. Tapos yung kabila naman, yung nandito sa resistance current, inversely proportional. Pag tumaas si resistance, bababa si current. Of course, pag bumaba si resistance, tataas si current. Basta ibig sabihin lang ng Ohm's law, sa voltage current, parehas sa mangyayari. Tataas si voltage, tataas si current, bababa si voltage, bababa si current. Sa inversely proportional naman, kung ano mangyayari kay resistance, kabaliktaran kay current. Ganun lang siya kasimple. Good afternoon po, watching from Ramon National High School, Raven Manuel. Hello, Raven. Thank you for watching and hopefully makita ko yung mga sagot mo dyan. Alright. Magkaroon tayo ng konting computation. If V increases, I increases as well, provided R is constant. Ang example natin dito is, guys, so ang pinag-aaralan natin dito sa screen na to is yung unang principle, yung V goes up, I goes up, okay? Tapos constant R. So ano daw yung I? Unknown. Yung V, 220 volts. Yung R constant lang, hindi siya nagbabago. Dun tayo sa I at saka V. So kapag yung V ay tumaas, dapat yung I ay tataas din. So we have the formula for I, which is V divided by R. Ganun lang, cheat natin. Kung nakita nyo yung kanina, kopyahin lang yon. So substitution, 220 volts divided by yung resistance, 10 ohms. Kung napansin nyo, hindi na ohms, di ba? Symbol na lang. So, sino makakasagot niyan? Try na natin. Beverly Joyce Ungayan, habang naghihintay ako ng sagot. Hello, good afternoon po, watching from Ramon National High School. 22 amperes. Muntik na ako nagkamali. Amperes. Paul Vincent Makalala. Tingnan nga natin. Very good. Letter A. Very good, guys. Sir Jo Marie. Very good. Okay. Etong gagawin nating control. Diba? Sabi ko nga, pag-aaralan natin yung V increases, I increases. So, ito yung control natin. Palitan natin ngayon yung letter V. Pataasin natin. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Kung totoo ba yung sinasabi ni Ohms. Okay. So, gawin naman natin 440. Kasi nga, tumaas si V. Tingnan natin kung tataas talaga si I, di ba? Constant si R natin, hindi nagbago kasi dapat constant. So, V is equal to R pa rin. Tataas nga ba si I? So, what? Hindi ko alam na nakadiretso na pala ito. Ayan. Substitution for 40V is divided by 10. So, anong I natin, guys? Tataas kaya? Kung tumaas si V, tataas din kaya si I? Anyone? 44 amperes for Vincent Macalalad, Antricia Valenzuela. Yes. Stella Maris Lapus, yes. So, ito yung parang patunay, guys. Beverly Joyce, very good, very good. Ito yung patunay na totoo nga si Ohms, na Ohm's law, yung sinabi niya. Pag tumaas si V, tataas din si I. Okay? Pero constant dapat si R. Alright? Ay, may Ma'am Sandy Seaton, sumagat din sa backstage. Alright. Ayan, nawala na yung comment ko. Saan ba bumaba? Okay. Dito naman tayo sa pangalawang principles, guys. Principle, hindi principles.
Sabi sa pangalawang principle ng Ohm's Law, tumaas si resistance, kabaliktaran si I, bababa. Pag bababa si resistance, tataas si I. Alright, tingnan nga natin. Pero dapat, of course, si voltage hindi magbabago. Alright, bakit ganun? Dumiretso. Ito yung control. Ito yung control natin kanina, guys. Okay? So, kanina, 22A ang ating nakuhang I. So, ibig sabihin, this time, itaas nga natin si R kung totoong bababa si I. So, mula sa 10 ohms, ginawa natin siyang 20 ohms. Okay? 20 ohms. Para sa mga slang. 20 ohms. But ganun din naman ako magsalita, guys. Alright? So, ang formula natin ngayon is 220 volts divided by this time, dinoble natin si resistance. At dapat bababa si current. So, ano sa tingin nyo ang I natin ngayon? Kung totoong ayun. Alright. Wag nyo na sagutin. Nakita na. Okay? So, 11 amperes, right? Ibig sabihin, totoo nga na kapag itinaas natin si resistance, kabaliktaran ang mangyayari kay current. Alright. Christian J. Salazar, 11A. Stella Maris. And Paul Vincent Macalalad, Lara Beverly. Very good, guys. Very good. And I still have konti na lang backstage. Alright. Naintindihan ba, guys? Yun, di ba? Andali lang, cheat sheet lang tayo. Sheets lang tayo. Dalawa lang ang pinag-aralan natin kanina. Ohm's Law, yung principle, voltage increases, current increases, constant resistance. Yung pangalawang principle, resistance increases, kabaliktaran sa current, basta si voltage ay constant. Tapos yung cheat sheet natin na yung guhit na ganon, pababa, i-divide nyo lang. Yung guhit sa gitna, i-multiply lang. Same with this one. Sir, ano naman yung power triangle? Ano ba yung nawawala dun sa mga unit natin, guys, sa kanina? We have the voltage, the ampere, ano pa may isa? Ohms. Ang nawawala yung watt at saka kilowatt, di ba? Dito pumapasok yon. So we have the P for power, current for I, B for voltage. Same cheat sheet. Pababa is division. Okay? P divided by I is equal to B. P divided by V is equal to I. Yung pa ganon is multiplication. I times V is equal to P. Nasaan na siya? Yan. Okay, so P is equal to power, but we don't use the word power talaga. Pag titingin kayo sa gamit ninyo katulad ng plancha, ref, ang makikita nyo doon is yung salitang watt. Okay? W-A-T-T o kaya W. Kilowatt naman pag dun sa isa. 1 kilowatt is equal to 1,000 watts. Tandaan nyo rin yun, guys. Baka sakali lumabas yun sa ibang quizzes ni Sir Ma'am. Alright? So, pag nakita nyo sa gamit nyo yung salitang watt or kilowatt, that is the power. Tapos, ang computation, tulad din kanina dun sa triangle, division, pababa, multiplication yung pahiga. Alright. So, ito na ang ating formula. Pag si power or si watt ang hahanapin, I times V, yung nasa baba. Pag si resistance ang hahanapin, si letter I, P divided by V. Si voltage ang hahanapin, P divided by I. Ano lang, kaya nga gustong-gusto ko itong mga triangle ng math eh. Kasi pag nahirapan ako, cheat sheet na lang. Alright, Jezreel J. Tolentino, good afternoon, watching from Vermont National High School. Hello, Jezreel. Let's try to compute, guys. Dalawa lang example ito before the assessment. Utang na lang ako ng mga 5 minutes siguro backstage. An electronic appliance consumes 1,500 watts while the regular home voltage, yung saksakan natin, 220 volts. Find the value daw nung dumadaloy na kuryente papasok dun sa appliances na yun. Okay? So, I is yung current natin, amperes, letter A yan. Hindi natin alam. Alam na natin yung saksakan natin is 220 at yung gamit na yon 1,500 watts ang gamit. In our words, 1,500 watts. Okay? Nasa ilalim yan na makikita nyo yan sa gamit or sa likod. So, ang formula natin is I is equal to power or yung watts divided by the voltage, letter V. So, ito siya kapag sinubstitute natin. So, ano sa tingin nyo ang sagot? Dalawang example lang to, guys. And then we will go backstage sa assessment part. All right. We have Paul Vincent Macalalad, 6.818.
And I know pag pindot ko nito, hahabol yung iba, which is I believe alam nyo naman. Calculator na lang. Diba? Huwag na natin pahirapan sarili natin. Parehas din naman yun. Alright. That is correct, Paul Vincent Makalalan. Sir, bakit si teacher namin ayaw kami paggamitin ng calculator? Ibang skills kasi dine-develop din, di ba? Pero pagdating sa actual kasi calculator naman talagang ginagamit natin. Ang mahalaga, alam natin yung formulang i-compute. Very good guys, Lara Cabonitala, Aaron Ace, ayan na, bumibilis, Jalen Rose Guzman, Eliza Nicole Sawal, and Limnuel Avon Pasqua, parang bagong pangalan, ngayon ko lang nabasa. Very good, 618, and letter A, amperes. Bakit kailangan natin i-compute yon guys? Bakit natin kailangan i-compute? Kasi, kapag naalala nyo yung in-experiment ko, yung dynamo mula sa laruan, sinaksak ko sa saksakan ng bahay, pumutok. Kasi nga, kailangan tingnan nyo to, note, this means your home circuit breaker and socket should be able to handle electrical current higher than the required by the appliance. For example, ang amperes ng gamit mo ay ganito, pero yung kuryente ng saksakan mas mababa. Akala nyo pwede yun, di ba? Maliban sa 220, meron pang mas mababa, pero naisindi nyo, hindi pwede yun. Naisindi nyo yun, pero masusunog at puputok at masisira yung gamit nyo. Kasi kailangan yung saksakan mas mataas ang available para kaya niya yung hinihingi ng gamit. Nangyari sa laptop ko po yan. Okay? 220, sinaksak ko sa 110 ba yun? O ano? Ayun. Wala na. Nag-expired na. Okay? Last example guys, before the assessment, kung kaya pa. 10 cubic feet refrigerator, sana all meron. Okay, 10 cubic feet, maliit lang to. Ang kailangan niya ay 170 watts para gumana. Sa Pilipinas, meron tayong 220 volts na saksakan. Ano ngayon ang kailangan pumasok na kuryente dun sa refrigerator para tama ang kanyang pagtakbo? Siyempre may resistor po tayo kaya ko kontrolin yan. Pero alamin natin kung ano ba yung kailangan pumasok na amperes para gumana ang 170 watt na ref sa 220 volt na electrical supply. So meron tayong given, yan. 220 volts pa rin kasi yan naman ang saksakan natin. 170 watts yung ref. So ano ngayon ang amperes na kailangang ibigay ng ating saksakan? Anyone? Alright, I have 0.77A amperes. And last one, parang yun, 1.294A. So may dalawa tayong magkaiba. Tingnan nga natin ang tamang sagot. Yes, that is 0.77 amperes. Kasi nga, 170 divided by 220. Alright? Ito na, assessment guys. Meron tayong sasagutan at ipapakita ko yung computation kung bakit. Kasi di ba sa module, papakita yung tamang sagot pero bakit? Alright? 5 lang para makits lang natin yung may idea. Are you ready? For number 1, what is the electric current if a circuit has a resistance of 100 ohms and voltage of 12.0 volt? So meron tayong letter R na 100 at letter V na 12. So ang hinahanap natin ay I. Alright? Letters na lang guys para mabilis. Come on. Am I going to reveal the answer na? Alam ko may nagko-compute dyan. Cheat sheet lang guys. Paano ba yung I? Yung formula ng I. Kasi meron tayong R, 100, letter B, 12. Veronica Olivares, grade 8 Zoom, Cananis, National High School, SDI, Nueva Ecija. Hi, hello sa inyo lahat dyan sa Nueva Ecija. Nung bata kami, nandyan po yung tito ko at saka tita. Kaya dyan ako pumupunta. Kaya lang, hindi ko pa kaya nun yung biyahe-biyahe. Nakakahilo. Alright, very good. Number 1 is letter A. At etong explanation. Yan, guys. Alright, yung V natin is 12 volts divided by 100 ohms. Kaya 12 ang sagot para sa ating circuit. Right? Ginagamit lang natin cheat sheets. Electric current, if a circuit has a resistance of 100 ohms, voltage 6 volts. Same formula. 6 volts nga lang right now. So, current ang hinahanap natin. Anyone? Ang resistance na rin ay 100. Ang voltahe natin ay 6. So, ilan dapat ang pumasok na kuryente? Dumaloy na kuryente with those numbers, resistance, and voltage.
Same formula, nagbago lang yung voltahe. Okay, Paul Vincent Makalala, let's see. Okay, that is correct. Emmanuel Sitorosa, Laika Galang Pagdanganan, letter A. Stella Maris, yes. And explanation pa rin, guys. Siyempre, alam mo naman, nakita natin, sabi sa number 2, letter A, sulat daw natin letter A ang tamang sagot. No. Checkin natin kung bakit. Yan po ang dahilan. 6 volts divided by 100 is equal to 0.06 amperes. Okay? Wag lang kopya dun sa likod ng sagot para sa harap. Alamin din natin kung bakit. Okay, last 3 questions. What is the voltage of a circuit that has a resistance of? Ang letter R natin is 6 kilohertz. Ito ay kilo ohms. Tama ba? And a current of 2 milliamperes. Okay? So, ang hinahanap natin dito ay voltage, letter V. Is it A, 9 volt, B, 10 volts, C, 11 volt, D, 12 volts? Pag binibigyan ba kayo ng module kasama yung sagot sa likod? Sana hindi. Kasi tama man kayo umali, ang mahalaga pinag-aralan nyo at alam nyo, na-train. Like a Galang Pagdanganan, number 3, letter D, and Jo Marie D, si Sir Jo Marie. Of course, ang sagot dyan ay letter D. And of course, ipaliwanag kung bakit. V is equal to I times R. Ang I natin ay 2 milliamperes, tapos yung resistance natin is 6. Minultiply natin yung 2 times 6 is equal to 12. Yes. Last 2, backstage. Alright. Principle ito. Principle 1 and 2. What will happen? Number 4 na tayo, guys. Last 1 and 5. What will happen to the current if the voltage is reduced to 1/2? Remember the principles of Ohm's law. Pag na 1/2 ang voltage, reduce. Ano mangyayari? A tripled, B doubled, C decreased by 1/2, D decreased by 1/4. Beverly, letter C. Okay, alam ko, pag pupindutin ko na ito, ay papasok na yung iba. And Lara Cabonitalia, letter C. That is correct, guys. And let us explain why. Remember, okay, the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference. Kapag anong mangyari sa voltahe, ganun din ang mangyayari doon sa current flow. Okay? Ohm's law, principle number 1 yun. Yan, Christine Gale. Uy, Christine Gale. Jo Marie Magaynon Sagun. Yes. Jalen Rose de Guzman. Sa tagal na pinagsama-samahan natin, natatandaan ko na yung mga pangalan yun. And last one, backstage. Sorry. Calculate the voltage of the current passing through the wire is 3 amperes and has a resistance of 10 ohms. So, meron tayong current, meron tayong resistance 10, voltage ang nawawala. Okay? Ang current natin ay 3 amperes, ang resistance ay 10 ohms. Ano ang voltage? Is it A, 6 volts, B, 30 volts, C, 75 volts, and D, 150 volts? Stephanie R. De La Cruz, good afternoon, watching from Ramon National High School, grade 8, Nara. Hello po, Stephanie. Paul Vincent, 5, letter B. Stella Marie Lapus, letter B. Conrado Bon Balbas, 30 volts. And everyone, Emmanuel Merrill, Kate Pascual. Alright, ang sagot dyan is letter B. Of course, you know that very well. And ito ang explanation. Basta voltage kasi is equal to current times resistance. So kung ano man sagot doon, palitan lang ng letter B yung sagot. Jo Marie Magaynon, Sagun. Alright. My God. Nairayos ko kahit ako lang mag-isa. Ang bilis-bilis ko magsalita. Okay. Maraming salamat po and don't mind this. Nakalimutan namin i-edit. Alright. First and foremost, guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa episode na ito. At nakita nyo naman, it's not easy pero nakaka-enjoy kahit papano. I love you guys and I know sana, alam ko, very good students kayo. Pero tandaan, it's for everyone. Na kahit yung nahihirapan mag-aral, sana ma-inspire nating matuto by making learning fun. Sa inyong mga teachers, make it fun. Huwag tayo masyadong by the book. Alright, thank you so much, guys.